Welcome back to Ang Sarap Pala Magbasa, the podcast where we don't just read books, we let them read us. At ngayon, mas interesting ang pag-uusapan natin because we're not just going to talk about a book. We're talking about power, systems, at kung bakit hindi umuunlad ang isang bansa. And guess what? This is reportedly a favorite read of Pasig City Mayor Vico Sotto. Yes, the mayor who keeps redefining what local leadership can look like. The book, Why Nations Fail by Darren Acemoglu and James A. Robinson. And here's the big question it asks. Why do some nations stay poor kahit may resources naman? Bakit may mga bansang paulit-ulit ang korupsyon, inequality, at dysfunction? Spoiler, it's not about geography. It's not about culture. It's not about kulang sa diskarte. It's about institutions. Inclusive versus extractive. Systems that empower people versus systems that drain them. And if you think this is just academic theory, think again. Because when you look at how Pasig has been run in recent years, grabe yung transparency, may digitalization, may participatory governance. Mapapaisip ka talaga. Parang hindi lang siya good governance, kundi may mas malalim na framework na sinusundan. This isn't just a book about nations. It's a manual on how not to waste potential. So today, let's break down why this book hits different and why it makes sense that a reform-driven mayor would love it. And why if you care about the future of this country, this book might quietly break the cycle that keeps us stuck in the same problems election after election. I'm Tessa Saavedra at samahan niyo ako ulit dito lang sa Isang Pahina, Isang Kwento, Isang Aral. Ang sarap pala magbasa. And before we unpack all of that, let's take a step back because this episode isn't just about Vico Sotto. And it's not just about why nations fail. It's about something bigger. It's about the systems we normalize, the institutions we tolerate, and the kind of leadership we reward. Kasi minsan, we're so focused on personalities. Kung sino mabait, sino ang charismatic, at sino ang viral, that we forget to ask the more important question. Ano bang klaseng sistema ang binubuo nila? And once you start thinking that way, hindi ka na basta-bastang mapapahanga. You start observing patterns, structures, and accountability. So if conversations like this matter to you, and if you believe that books can shape how we see governance, power, and progress, then you're exactly where you need to be. And before we dive in, make sure to like this episode, leave your thoughts in the comments, and subscribe to Ang Sarap Pala Magbasa so you don't miss future deep dives like this. At dahil dyan, let's get into it. So bago tayo mag-synopsis, gusto ko munang mag-share ng konting kaalaman sa mga may akda para mas maintindihan natin kung saan nanggagaling yung sinasabi sa libro. Darren Acemoglu is a Turkish-American economist from Istanbul and a professor at the Massachusetts Institute of Technology known for studying economics, inequality, and political power. James A. Robinson, on the other hand, is a British political scientist and historian associated with the University of Chicago who specializes in politics, history, and development. Together, they combine economics and political science to write Why Nations Fail, a best-selling book that explains how institutions and political systems shape the success or failure of nations. So for the synopsis, alam mo yung tanong na, bakit may bansa ang bilis umangat, habang yung iba parang laging naghahabol? In this book, Darren Acemoglu and James A. Robinson basically say, hindi ito dahil sa sipag, talino, o swerte. It all comes down to one thing, the system. They explain that countries are shaped by their institutions, kung paano pinapatakbo ang gobyerno, ekonomiya at kapangyarihan. If the system is inclusive, meaning maraming taong nakikinabang, protected ang rights at napapakinggan ng boses ng bawat isa, umaangat ang bansa. But if the system is extractive, where power is controlled by a few at ginagamit lang ang masa, doon nagsisimula ang stagnation at minsan, tuluyang pagbagsak. Once those in power benefit from that system, they will do everything to keep it that way. Kaya kahit may pagkakataon para sa pagbabago, madalas pinipigilan. Let's now dive deeper into the main ideas of the book by enumerating some of its key points, and how these concepts help explain why some nations continue to progress while others remain stuck in cycles of poverty, corruption, and inequality.
So the core idea of this book is that it's all about institutions. Nations succeed or fail based on their institutions, not geography, culture, or luck. According to Darren Acemoglu and James A. Robinson, systems determine outcomes. So for that, our word of the day is system. A system is an organized way things work together to achieve a result. So kung ibabase natin yung salitang yan sa konteksto ng librong ito, in a way, we can also define system as a nakasanayang kaugalian, patakaran, at paraan ng pamamalakad ng mga lider at gobyerno. At mahalagang maintindihan natin ito tuwing eleksyon. Dahil kapag mali ang sistemang dala o sinusunod ng isang lider, hindi lang ito simpleng pagkakamali na panandalian nating mararamdaman. Maaari itong makaapekto sa bansa sa loob pa ng mas maraming taon. Kaya bago tayo bumoto, mahalagang tanungin natin, anong klaseng sistema ba ang kinakatawan niya? Sistema ba ng pandarambong, pandaraya, o pang-aabuso? O sistema ba na nagbibigay ng patas na oportunidad, pananagutan, at tunay na serbisyo para sa lahat? Dahil minsan, hindi lang taong binoboto natin, kundi pati ang sistema na dala niya. Up next, there are two types of institutions. Inclusive institutions promote equal opportunities, protect property rights, encourage innovation and participation, which could result to economic growth and stability. Extractive institutions, on the other hand, concentrate power in the hands of a few, exploit the majority, and limit opportunities, which would then result to poverty and stagnation. At unfortunately, ito ang nakikita nating problema sa bansa natin ngayon. Kamakailan lang, naging usap-usapan ng mga questionableng flood control projects at mga personalidad na tila ba biglang yumaman habang nasa kapangyarihan ng kanilang pamilya o koneksyon. Ito ang nagiging larawan ng extractive institutions, kapag ang sistema ay mas napapakinabangan ng iilan kesa ng nakararami. Kaya mahalagang pag-isipan hindi lang kung sino ang popular o magaling magsalita, kundi kung anong klaseng institutions ang ipinapatayo at pinapalakas ng mga leader na binoboto natin. Dahil sa huli, ang goal ay dapat magkaroon ng mas inclusive institutions, mga sistemang nagbibigay ng patas na oportunidad, transparency, accountability at serbisyong tunay na bumabalik sa taong bayan. The next key point is politics shapes economics. Political power decides what kind of economic system exists. Kapag ang mga leader ay walang sapat na checks and balances, mas nagkakaroon ng pagkakataon na gumawa ng extractive systems o mga sistemang ginagamit para mapanatili ang kapangyarihan at yaman sa iilan lamang. And the next important key point is the cycle of power. Elites and extractive systems resist change. Kahit may chance for reform, they block it to protect their position. Kapag may sistemang pabor sa iilang makapangyarihan, natural na lalabanan nila ang reforms na maaaring magbawas sa kanilang impluwensya, yaman o kontrol. Halimbawa ay ang tungkol sa political dynasties. Isa sa madalas na puna ng mga kritiko, maraming mambabatas mismo ang bahagi ng political dynasties. Kaya naman mahirap umusad ang mga reform na maaaring makaapekto sa kanilang kapangyarihan. Ito yung sinasabi ng mga may akda. Kapag extractive ang institutions, hindi lang pera ang pinoprotektahan ng elites, kung hindi pati ang mismong sistemang nagbibigay sa kanila ng kapangyarihan. At ang susunod naman ay ang critical junctures. Big events such as wars, revolutions, and colonization can reshape institutions. These moments decide whether a country becomes more inclusive or more extractive. Isang magandang halimbawa nito ay ang EDSA People Power Revolution. Sa panahong iyon, ipinakita ng milyong-milyong Pilipino na kaya nilang labanan ng authoritarian rule at korupsyon sa mapayapang paraan. Naging simbolo ito ng pagkakaisa, demokrasya, at paniningil ng accountability sa mga nasa kapangyarihan. Isa iyong pagkakataon para bumuo ng mas inclusive institutions o mga sistemang nagbibigay ng boses sa ordinaryong mamamayan. Subalit para sa maraming Pilipino ngayon, tila ba unti-unting nawala ang diwa ng EDSA. Dahil kahit nagbago ng administrasyon, marami pa ring problema ang nananatili. At dito nagiging relevant ulit ang punto ng libro. Hindi sapat ang isang malaking revolution kung hindi tuloy-tuloy na pinoprotektahan at pinapalakas ang inclusive institutions pagkatapos nito. Up next, no one-size-fits-all explanation. Hindi sapat ang geography, culture, or ignorance of leaders. These are not the main reasons nations fail. Kung tutuusin, hindi mahirap sa resources ang Pilipinas. Mayaman tayo sa likas na yaman, turismo, agrikultura at talento ng tao. Pero ayon sa Why Nations Fail, hindi sapat ang resources kung extractive ang sistema. Kapag laganap ang korupsyon, political dynasties, palakasan at mahinang accountability. Iilan lang ang makikinabang kahit mayaman ng bansa. Kaya ang tunay na susi sa pag-unlad ay hindi lang kung anong meron ng isang bansa, kundi kung paano pinapatakbo at kung para kanino gumagana ang sistema.
And last but not the least, why poor countries stay poor? It's not because people lack effort. It's because systems are designed to limit their growth. Hindi talaga matatawaran ang sipag at galing ng mga Pilipino. Kaya nga hinahangaan tayo sa ibang bansa, lalo na ang ating mga nurses, caregivers, at healthcare workers. Pero dahil may limitasyon sa opportunities at benepisyo sa loob mismo ng bansa, marami ang napipilitang magtrabaho na lang abroad kung saan mas mataas ang kita at may mas malinaw na career growth. Kaya ang issue ay hindi kakulangan ng effort ng tao, kundi kung anong klaseng sistema ang nagbibigay o naglilimita ng opportunities dito mismo sa bansa. Kapag limited ang opportunities locally, ang talent ay natural na lumalabas. So what this book is really telling us is that success isn't purely individual. It's also systemic. Understanding systems helps explain inequality, and more importantly, systems can be changed. While these ideas may sound massive and global, here's what makes them interesting. You don't always have to look at entire countries to see how institutions shape people's lives. Minsan, makikita mo na agad ito sa loob ng isang lungsod. At dito pumapasok ang lungsod ng Pasig. Isang local example na madalas gamitin ng mga tao kapag pinag-uusapan kung paano kayang baguhin ng pamamahala ang direksyon ng isang komunidad. Kaya para sa susunod na segment, naisipan kong ikumpara ang naging resulta ng pamamahala ng dalawang mayor ng Pasig. Dalawang leader na may magkaibang estilo, magkaibang priorities, at masasabi ring magkaibang sistemang sinusunod. Eusebio versus Soto. Ang una nating tatalakayin ay ang style of governance. Under Eusebio, mas personality-driven, nakafocus sa political dynasty at influence ng iilang tao. Decisions often come from a smaller circle o piling tao lamang. Mas nagiging dependent ang sistema sa kung sino ang nakaupo sa pwesto. While under Soto, mas system-driven ang approach sa governance. Mas may emphasis sa reforms at institutional improvements kesa sa personalities. Mas structured at process-based ang decision-making. At mas may focus sa paggawa ng sistemang pwedeng magpatuloy kahit magpalit ang leader. Sa madaling sabi, kay Eusebio, tao ang sistema. Kay Soto, sistema ang mas mahalaga kaysa sa tao. At dito pumapasok ang isang mahalagang idea. Kapag masyadong nakaasa ang isang lungsod o bansa sa iisang tao o pamilya, nagiging mahina ang institutions. Pero kapag mas pinalakas ang sistema kaysa sa personalidad, mas nagiging stable, patas, at sustainable ang pag-unlad kahit sino pa ang maupo sa susunod na administrasyon. Number 2, corruption and public funds. Under Eusebio, may perception ng SOP or kickback culture at hindi ganun ka-transparent ang spending. Ang pera napupunta sa iilan lang. Under Soto, zero tolerance sa kickbacks, transparent bidding, at yung savings na pupunta sa public services. Ibig sabihin, ang pera ay bumabalik sa tao. During the Soto era, dahil sa sobrang higpit at naging maingat sa paggastos ng pondo ng bayan, nagkaroon sila ng napaka-unique na problema. At yan ang sobrang laki ng natipid ng lungsod. At bagamat problema technically iyon, sa aspeto ng budget allocation at utilization, isa naman talaga itong magandang klase ng problema. Dahil imbes na nawala ang pera sa korupsyon, kickbacks o maanumalyang proyekto, maaari itong maibalik sa mas maraming public services para sa taong bayan. Up next, transparency. Under Eusebio, limited access sa information at hindi masyadong visible ang proseso ng pamahalaan. Dahil dyan, mas mahirap malaman kung paano ginagamit ang pondo. Kay Soto, live-streamed ang bidding process. Mas malinaw at accessible ang budgets o ABC at mas bukas ang communication sa publiko. Mas madaling mabusisi at mamonitor ang galaw ng gobyerno. Sa madaling sabi, kapag mas transparent ang sistema, mas mahirap maitago ang korupsyon at mas madaling maningil na accountability ang mga mamamayan. At mapapasana all ka na lang. Dahil sa Pasig, naging malaking emphasis ang paglaban sa korupsyon sa pamamagitan ng pagpapakita sa publiko kung paano ginagamit o saan ginagastos ang pera ng bayan. Kapag nakikita ng taong proseso, mas nagkakaroon ng accountability dahil mas mahirap magtago ng anomalya kung baka sa publiko ang impormasyon. Number 4, citizen participation. Kay Eusebio, mas top-down ang style ng governance. In other words, kami lang ang masusunod mindset. Limitado ang participation ng ordinaryong mamamayan at mas kaunti ang pagkakataon para mas marinig ang boses ng publiko. Kay Soto, mas bukas ang komunikasyon sa mamamayan at may mga plataporma tulad ng ugnayan sa Pasig. Pwedeng mag-report, magtanong at magbigay ng feedback ang citizens. Mas nararamdaman ang koneksyon ng gobyerno at mamamayan. At dahil dyan, mas naiengganyo ang publiko na makilahok sa usaping pangkomunidad. Sa madaling sabi, inclusive systems create trust because people feel that their voices matter. Dito ko mas naintindihan yung tinatawag na bibingka style of governance. Yung pagbabago, hindi lang nanggagaling sa taas, kundi pati sa baba.
Hindi lang gobyerno ang gumagalaw, pati ordinaryong mamamayan may papel. Bilang ordinaryong mamamayan, akala ko noon sapat na ang responsibilidad kong bumoto ng tamang leader. Pero habang mas naintindihan ko kung paano gumagana ang sistema, na-realize ko na hindi pala doon natatapos ang pagiging mabuting citizen. Kasi pagkatapos ng eleksyon, may responsibilidad pa rin tayong magtanong, mag-call out ng mali at maningil ng accountability. Dahil isa yun sa paraan para hindi tuluyang malamon ng bulok na sistema ang isang opisyal. Dahil kapag hinayaan natin na magpatuloy ang maling gawain kahit harap-harapan na itong nangyayari, doon nagiging delikado ang sistema. Unti-unti nang nagiging normal at katanggap-tanggap ang mga bagay na dapat sana ay kini-question at ipinaglalaban. At ang susunod, business environment. Under Eusebio, mas maraming red tape o yung mabagal at paulit-ulit na proseso bago matapos ang isang transaksyon sa gobyerno. Lumakas ang palakasan system kung saan mas napapaboran ang may koneksyon kesa sa ordinaryong mamamayan. Kapag mabagal at magulo ang sistema, naaapektuhan ang pagnenegosyo at opportunities. Kay Soto, streamlined ang processes. Mas maayos at organisado ang mga proseso sa loob ng pamahalaan. Mas mabilis ang pagkuha ng permits at iba pang government requirements. Walang palakasan system. At dahil dyan, mas nagiging madali ang pagnenegosyo kapag patas at maayos ang sistema. Mahalaga ito dahil ang pagnenegosyo ay hindi lang pinagkukunan ng kita. Nakakatulong din ito sa paglikha ng trabaho, pagpasok ng investments at pag-unlad ng buong komunidad. Up next, public services. Kay Eusebio, may serbisyo naman pero hindi consistent ang impact sa tao. Mas limited ang access at minsan hindi pantay ang pag-abot ng serbisyo sa iba't ibang sektor ng komunidad. In other words, mas nakadepende sa koneksyon kaysa sa sistema. Kay Soto, mas efficient at data-driven ang pamamahala. Mas ramdam ng citizens ang healthcare, education at crisis response programs. Mas mabilis ang coordination at mas responsive sa pangangailangan ng komunidad. Mas nakikita ng tao kung saan napupunta ang resources ng lungsod. Dahil dyan, mas pantay ang pag-abot ng serbisyo sa mas maraming mamamayan. Sa madaling sabi, kay Eusebio, serbisyo para sa piling tao. Kay Soto, mas inclusive at system-based na public service. Dito ulit pinapakita ang pagsunod sa inclusive institutions. Inclusive institutions make public services more effective because the goal is to serve the people consistently, not just a select few. Same city, same resources, same people. Pero magkaibang resulta dahil magkaibang sistema ang sinusunod. Although hindi man direktang naipaliwanag ni Mayor Vico kung bakit isa ito sa kanyang paboritong libro, makikita naman natin sa kanyang pamamalakad kung paano tila nagre-reflect ang mga idea ng Why Nations Fail. Bilang isang baguhang mayor na nahalal noong 2019, natural lang na nangangapa pa siya noon sa bigat ng responsibilidad ng pamumuno. Pero dahil isa to sa mga librong madalas niyang banggitin, posibleng naging gabay niya ito sa pagbuo ng mas inclusive, transparent, at accountable na sistema sa lungsod. At yan ang isa sa mga pinakagusto ko sa pagbabasa. Minsan, hindi lang ito source of knowledge. Nagiging guide din ito sa kung paano mamuno, paano magdesisyon, at kung anong klaseng sistema ang gusto mong iwan para sa mga tao. Let's now proceed with my favorite quote. Nations fail when they have extractive institutions supported by extractive political institutions. Simple lang pakinggan, pero sobrang bigat ng ibig sabihin nito. Ayon sa mga may akda, hindi bumabagsak ang isang bansa dahil malas ito sa geography o kulang sa resources. Bumabagsak ito kapag ang sistema ay ginawa para pagsilbihan ng interes ng iilan kesa sa nakararami. Isa sa mga dahilan kung bakit napili kong talakayan ng Why Nations Fail ay dahil gusto kong maintindihan kung bakit minsan mas nagiging epektibo pang mamuno ang isang baguhang leader kesa sa isang matagal nang nasa politika. Naging pasilip para sa akin ang librong ito sa kung paano mag-isip ang mga mahuhusay na leader. Inalis nito ang focus sa personality, popularity o haba ng experience lamang at inilagay ang atensyon sa uri ng sistemang pinipili nilang buuin at palakasin. Dito ko rin mas naintindihan that leadership isn't just about being seasoned or popular. Mas mahalaga kung handa kang bumuo ng sistemang transparent, inclusive, at accountable. Kahit pa nangangahulugang itong hamunin ang nakasanayang paraan ng pamamalakad. At ang hindi ko naman nagustuhan sa librong ito ay masyado siyang dense. This is because the authors combine economics, history, and political science. So instead of a light narrative, it feels more like an academic deep dive. That's why it requires full focus. Hindi siya yung tipong pang-pastime reading lang. Pero kahit ganon, yung trade-off is that once you finish a section, you really feel like you understand something bigger about how countries work. So in a way, it's not a relaxing book.
It's more of a thinking book. So for the conclusion, for me, I think Why Nations Fail is definitely a book more Filipinos should read. Even if it's very dense and requires full focus, yung mga ideas nitong librong ito can really help us understand kung bakit may mga problema na paulit-ulit nangyayari and how better systems can actually help prevent them in the future. For that reason, I'll give the book 4 out of 5 stars. Not because it's not worth reading, but because it's not really the type of book I'd pick up for light or casual reading. It demands attention, reflection, and deep thinking, which honestly is not a bad thing at all. Because sometimes, the books that challenge us the most are also the ones that teach us the most. It's priced around 925 pesos depending on the edition and seller. So for the final thoughts, ang sarap pala magbasa dahil nagiging pasilip ito sa kung paano mag-isip at magdesisyon ang mga mahuhusay na leader. Ang sarap pala magbasa dahil natutunghayan natin na ang pagkakaroon ng maayos at makatarungang sistema ay isa sa pinakamahalagang susi sa pag-unlad ng isang bansa. At ang sarap pala magbasa dahil natututuhan natin na hindi lang sa pagboto ng tamang leader nagtatapos ang ating responsibilidad bilang mamamayang Pilipino. Back in 2022, many Filipinos believe we had the chance to elect leaders they genuinely saw as capable and willing to serve the country with integrity. But if there's one thing the past years have shown, it's how deeply toxic and vicious our political culture can become. Minsan, hindi na lang plataporma o kakayahan ang pinupuna. Pati pagkatao ng mga kandidato, parang hinuhubaran na rin sa harap ng publiko. At doon mo marirealize na hindi lang ang mga politiko ang kailangan magbago, kundi pati paraan natin na pakikilahok at pagdiskurso sa politika bilang mamamayan. Because our actions, no matter how small, shape the kind of political environment we create. Kung puro galit, paninira at blind fanaticism ang umiiral, maraming matitinong tao ang matatakot pumasok sa public service. Pero kung magiging mas bukas tayo sa maayos na diskurso, fact-checking, accountability, at respeto kahit magkakaibang paniniwala, mas nagiging posible na makahikaya tayo ng mga leader na mga mas magagaling at talagang gustong magsilbi. So for the next election, may the lessons from Why Nations Fail remind us that we also have a responsibility to do our part, especially in researching the candidates who are running for office. At hindi dapat nagtatapos sa eleksyon ang ating pakikilahok bilang mamamayan. Kailangan manatili tayong engaged sa mahahalagang usapin at gawain ng pamahalaan. Because by staying engaged, mas naiiwasan ang patuloy na paglaganap ng korupsyon at mas napapanatiling managot ang mga taong nasa kapangyarihan. At dyan na nagtatapos ang episode na ito. Kung gusto mo pa ng mga content na may halong reflection, social awareness, at real-life lessons mula sa mga libro, huwag mong kalimutan mag-like, subscribe, at i-share ang podcast na ito. Available din tayo sa Spotify, YouTube, at Apple Podcasts. Dahil naniniwala ako na ang pagbabasa ay hindi lang tungkol sa pagdagdag ng kaalaman, kundi tungkol din sa pagkakaroon ng mas malalim na pag-unawa sa lipunan at sa sarili nating tungkulin bilang mga Pilipino. Ako nga pala ulit si Tessa Saavedra. Samahan niyo ako ulit sa susunod dito lang sa Isang Pahina, Isang Kwento, Isang Aral. Ang sarap pala magbasa.